Usapang is-isar muna tayo tsaka MPPT na walang low voltage disconnect module. Ito po siya. Yung wiring diagram na isi-share ko sa inyo is para to hindi ma-drain masyado yung ating LiFePO4 na battery. Kahit na hindi ka gumamit ng BMS, may protection pa rin yung ating battery. So ito po siya, ituturo ko sa inyo kung ano yung connection ng ginawa ko. So sana po makatulong sa inyo. Ito po, yung SSR natin is DC to DC to. Kung makita nyo, SSR 100 DD, solid state module. Tapos galing China to. Nilusob na talaga tayo ng China. So ito siya, yung trigger mechanism niya nandito sa ilalim. Ito yung dalawang terminal na to. So yung nagti-trigger sa relay, ito yung relay niya. Yung pinaka-switch, ito siya. Yung nagti-trigger dito para mag-on yung switch dito is ito, yung load side ng ating MPPT, para kahit wala ka ng LBD module is mapagana mo pa rin yung SSR. Para lang pala to sa mga mga MPPT yung ginagamit dahil adjustable yung kanyang LBD sa load side. So ito yung switch niya, yung inter. Ito siya. Kung i-off natin, mamamatay yung ilaw ng ating SSR. So kung i-on naman natin, kung mapapansin nyo, makita nyo yung arrow, tapos iilaw yung ating SSR. Ibig sabihin nun, pag umiilaw is naka-on po siya. Pero once naka-off, pag i-off natin, pansinin nyo dito, hindi makita yung arrow, mamamatay din yung SSR natin. Yun siya. So yun. Ito palang SSR na to is nagpapagana to sa lahat ng mga DC loads ko dito sa bahay, gaya ng ito ceiling fan, 4 na ceiling fan, tapos yung wifi, tapos yung kagandahan nito is hindi mo na kailangan magbili pa ng dagdag na LBD module. Pero kung yung MPPT mo tulad ng Ilijoy, wala kasing load side yon. So kailangan gagamit ka talaga ng LBD module or low voltage disconnect module. So itong video na to is para lang sa mga MPPT na may load side. Gaya nitong POWMR, may load side din to. POWKeeper 1220. So sana ay naintindihan nyo yung paliwanag ko kung bakit wala akong LBD module na nilagay. Maraming salamat. Paki-like and share, paki-subscribe na rin po. Salamat po.